Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. Ako naniwala ko, hindi sila problema. Tanong ko lang po, maituturing nyo na po ba or meron pa ba kayong hinahanap na big fish o ito na ba yung big fish? Ano ba ang, kasi meron silang sinasabi, may mga malalaking isda na mananagot dito po sa issue ng korupsyon. Ikaw ba'y satisfied dito sa mga sinasabing involved, nababanggit na involved at napapanagot nila ng mga involved? Magandang katanungan, sir, no? Ako hindi pa ako naniniwala na sila lang, no? I think marami pa. Marami pang big fish, no? At kailangan sisiguraduhin ng taong bayan, lalo na sa amin, na yung investigation is fair. Hindi pwedeng one-sided investigation, no? As what I observe, no? Kaduda-dudang may investigation ang lumalabas ngayon. So, hindi ako 100% fully natiwala sa investigation. May marami pang mananagot yan. Hindi biro yan na investigation ang dapat gawin. Speaking of hindi biro, yung involved na pera ng taong bayan, sinasabing umaabot na sa trilyon yung nanakaw. At hindi lang ito sa flood control projects, kundi sa iba pang mga proyekto. Pero ikaw ba'y satisfied na tila na nadadivert pa? Tingin mo ba nadadivert na yung issue ngayon? Kasi nandyan na yung issue po ng muling pagtalakay sa issue ng impeachment laban dito sa pangalawang Pangulo. Natabunan na rin sa issue ng krisis dyan sa gitnang silangan. Pero ang tanong ng taong bayan, nakikita kung gaano ba kahanda ang gobyerno dito sa krisis na ito. Kasi nung una, hindi pa nila ina-admit na mayroong krisis. Pero tayo po yung kauna-unahang bansa sa buong mundo na nagdeklara po ng state of national energy emergency po. Yes, sir, no? Kung ako tatanungin, no, in my own opinion, nakakalungkot, sir, yung mga nangyari, no? Especially, how can you expect this kind of leader, no? Na hindi mo maintindihan before, walang crisis. But after all, naging crisis na. So, nakakalungkot. In my own opinion, observation, nakakalungkot. Kasi hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang kanilang aksyon. Ano ba talaga ang strategic na gagawin? Kasi para sa akin, hindi ko naman sinasabi na mali yung paggawa nila ng investigation diyan sa impeachment. But this is not the right time na gagawin nila yan. Kasi maraming focus ang dapat gawin ng bansa natin. Baka sila lang enjoy dyan. Baka ginagamit lang ng taong bayan daw for this impeachment. Ako wala akong pakialam kung sino man ang maging presidente dyan. Dahil kami, susunod lang kami kung sino ang maging presidente. Pero ang point natin dito, may problema ang bansa. Nandito tayo ngayon sa crisis sa petroleum. Ba't inuuna pa yung impeachment dyan? Sinong nag-i-enjoy? Parang sila lang yata Kahit ako ngayon magtipon-tipon tayo at magkaroon tayo ng magbutuhan tayo kung talaga bang ituloy ang impeachment, para sa akin, talo sila dyan Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. Ako naniwala ko, hindi sila problema. Ang laki-laki ng mga problema dyan na harapin natin. Kung gusto nila ng fair justice, i-challenge natin lahat ng congressman. Imbestigahan si President. Imbestigahan lahat. Payag tayo lahat yan. Lahat sila imbestigahan. Lahat naman sila may confidential fund Bakit matitino bang mga congressman na yan? Naku, tanong natin sa taong bayan. Hindi ako makakasagot, pero siguraduhin ko, itanong natin sa taong bayan ko yung mga nag-iimbestiga dyan sa congressman. Matitino ba sila? Malilinis ba sila? Kung malinis sila, di maganda. Opo, at napag-uusapan nga itong pagiging patas sa investigasyon. Bago pa man itong krisis, no, sa gitnang silangan na nadagdagan ang pasanin ng ating bansa ngayon, marami pong mga ahensya rin ng gobyerno na may question na kung susundin yung kanilang pag-question doon sa pangalawang Pangulo, sa opisina ng pangalawang Pangulo, tila hindi nagiging patas. Halimbawa po, si Congressman Mike Defensor, sa kanya pong, former Congressman Mike Defensor, sa kanya pong Facebook page, inilaan talaga niya, meron siyang sinasabi rito na araw-araw siya na maglalabas ng mga information sa COA, no? COA report, ng mga COA report. Kasi dito pinagbasehan ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo yung kanilang pag-question, no? Kaya nga umabot sa punto ng impeachment. Pero meron siya dito na inilabas ng mga COA report na tila, hindi lang tila, mas malaki pa na pera na pinag-uusapan. Halimbawa lang po, last March 23,
naglabas po ng hugot ito mula sa COA report, no? Yung Department of Energy, merong 199 million na disallowances, meron ding 186.7 billion pesos na charges na kailangang isettle o i-account. So, tanong din ito, bakit hindi nagkaroon ng kahalintulad na matinding investigasyon? Meron ding report sa DPWH, merong 14.9 billion pesos na suspension, disallowance na bilyong-bilyong piso rin ito, 17 billion pesos ito. Wala rin tayong mga narinig. Meron pa siyang inireport, pinost dito, report mula sa COA na umaabot din po sa 100 or mga billions of pesos din ito, no? Pero hindi rin nakita natin na hindi kagaya dito sa pagbusisi nila sa pangalawang Pangulo po, Ginang Jan. Yes, sir. Kulang pa. Pero pa kang DOH dyan eh. Oh, yun nga po. Oo. Tatanungin ko, pati nga DepEd, sinusulatan ko dyan eh. Yung litli nga, mga tinga National Irrigation, pinafile na din natin. No? Ay nako, ba't inuna mong maliit? Kung fair ang gusto nyo, wala tayong kontra dyan. I-impeach nyo. Walang problema yan. Pero dapat patas. Kasi nakikita lang tao ba, hindi ang office ni Vice President lang may problema dyan. Halos karamihan ng mga agencies of government may problema sa kuwa. Yan ang katanungan. So kung gusto lang natin ng fair, dapat patas. Hindi yung parang single out nyo. No? Nakakalungkot kasi parang i-consider natin na parang personal. Oo. Nakakalungkot yan. Kala nyo natuwa ang taong bayan. Baka kayo lang natuwa. Baka sila lang, nakatuwaan sila dyan. Klaro naman siya rin na napakaliwanag. Kahit batang maliit, alam yung mga interest ng mga dyan, yung mga sumasang-ayon dyan. Opo, panghuli na lang mula sa akin po, sir, no? Itong mga nabubulgar na mga pera na sinasabing napaghahatian ng mga korap, sa tingin nyo po, sa panahon ngayon ng krisis, gaano na kalaki ang tulong nito sa panahon niyan? Naku, sir, mahirap sagutin, no? Pero sa aking observation, nakakalungkot talaga, no? Para bang nasistress ka sa situation natin ngayon. Kaya nga ako, ang panawagan ko sa taong bayan, aware naman kayo, no? Atin yan, pera natin yan. Ultimo, paglabas mo ng bahay mo, magbayad ka kung anong bayaran dyan, may tax yan. Hindi nila pera yan, sir. Pera nating lahat ng mga Pilipino. Ngayon, parang sila na ang tinatawag na king dyan. And remind them na that is not your kingdom. And you are not a king. Darating ang araw, walang forever. Opo. Doc, ito lang, huli na lang, doon sa nabanggit po ninyong inihain po ninyong reklamo laban po dito sa National Irrigation Administration at ilang pribadong kumpanya ba yun last 3 weeks ago. Ano hong reklamo po ito? At para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yes, sir. No? Well, ulit-ulit na natin itong binabanggit sa mga complaint natin, no? Yung arranged bidding. No? Not only for DPWH, no? Yung DepEd nga, sinulatan din natin, no? Due respect kay Secretary Angara. No? So, ang arranged bidding, I consider them as public bidding. Kaya nga ang request ko palagi, kung papayag ang gobyerno ng mga agency na yan, dapat during the bidding, mag-consider sila magdala ng kung anong civil society organization, involved nilang church, involved nilang media, para ma-consider public bidding. So karamihan ng complaint namin, involved yung pag-arrange bidding, yung tinatawag nila ng moro-moro bidding lang, na mayroon na silang napili na bidding prior. O tinatawag pa natin public bidding, kung sila lang naman dyan, nag-arrange dyan. That is start of corruption na rin. Oo. Baga, sinasabi po ninyo, Doc, na ang akala natin, ang akala ng taong bayan, natututo na ang ilang nasa gobyerno dahil nga sa issue ng flood control projects anomaly. Baga, maiisip natin na baka matigil na itong mga irregularidad na nakikita natin. Pero nakikita ho ba ninyo na nagpapatuloy pa rin? Kahit na nasa gitna pa rin, nasa investigasyon na, mainit na itong issue na ito laban sa flood control scandal? Yes, sir. No? Para sa akin, ang Pilipino, may kultura natin na hindi naman lahat, hindi ko naman lahat, no? Pero sa ngayon, andun pa rin ang duda natin, no? Dahil kaya nga,
kailangan manindigan ang may prinsipyong Pilipino na hindi kayang bilhin ang kanyang prinsipyo. Yan ang ating panawagan kasi nagdududa pa rin tayo until now eh. O bakit? Ang haba-haba ng promise ng gobyerno. Si Sik Binso, sabi niya, before Christmas, maraming nakukulong. Anong maraming nakulong? Nagpagawa na nga ng magandang kulungan yun sa Payatas at ilan lang nakulong. So paano tayo masasabi niya na hindi aware, no? Or aware na ang Pilipino sa tinatawag na korupsyon? Until now, wala pang mga big fish na nakulong. Ang pangalawa pang question natin, dahil involved ang Malacanang, involved ang some cabinet secretary na mismo sa statement ng witness, paano tayo magtitiwala na itong korupsyon ay natatakot yung mga gumagawa ng korupsyon? No? Opo, at yun nga, para sa kaalaman na rin natin mga kababayan, na kine-question ninyo yung irregularity nga ng bidding process ng proyektong San Felipe Earthfill Dam sa ilalim ng Ilocos Norte, Ilocos Sur Irrigation Project? Yes, sir. No? Based to the evidence na i-forward sa amin ng concerned citizen. No? So, hindi namin pwedeng pangalanan yan. That is ang aming prinsipyo dyan. No? So, base sa ebidensya, na-arrange ang bidding. No? So, yan na. Diyan na yan sa bula ng ombudsman. Ang bula nandiyan na sa ombudsman. Sila nang mag-evaluate yan. Kung kami ay matibay ang ebidensya namin or ang ebidensya namin ay mahina, sa kanila na yan. Opo, pero hindi ho ba nakalagay na sa ating sa batas na itong mga dapat gawin, guidelines sa pagdating sa bidding process? O kung wala man, dapat baguhin natin o dapat idagdag to? Alam ko, sir, no? Hindi naman tayo nagmamarunong, hindi naman tayo abogado. Alam ko, nandyan lahat sa batas yan. Ang pagsunod. Yung problema nga, arrange. Ang words arrange, no? Alam naman ng lahat yan, may batas yan, may susunding batas, may rules and regulations, no? May nag-exist na batas. Ang problema natin, pag na-arrange na yan, kahit ano katindi ng batas, pag na-ariglo na, sabi nga nila, dalawang law daw, ariglo at regalo. Yun ang problema natin ngayon, yung dalawang law na yan. Well, sa tingin po ninyo, Doc, may pag-asa pa ba sa ilalim ng administrasyong ito? Dahil nga, yung issue ng korupsyon talagang talamak na. Kung makikita po natin ang epekto po nito sa ating mga kababayan. Yes, sir. May pag-asa. That is a big challenge, no? Sabi ko nga, sovereignty resides of the people. Tayo mismo. Ang problema, hindi ekonomismo. Sosyalismo, idealismo, ang problema, tayo mismo, no? Kung hindi tayo kikilos at susunod-sunura lang tayo kahit na mali, yan ang problema. Hindi sa kanila, sa tayo na mismo ang may problema dyan. Manindigan tayo. What is wrong is wrong. Kasi para naman ito sa next generation natin eh. Kaya yun ang aking may pag-asa kung tayo mismo kikilos.